Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47. Nag-ilusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit din tulumanon, Siren, uban nilang Atty. Noemi Truya Abarientos and Ryan Mark Burinaga. Siren, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang Siren. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok Kalibutan, gikan diri sa Harandakban sa Sugbo. Maayong gabi ka natong tanan. Ako si Ryan Mark. Kaba nato si Atty. Noemi Truya. Attorney, good evening. Hello, may gabi sa tanan. O may gabi ni mo. Yes. Ryan Mark, kumusta to ang birthday? Happy birthday, belated. Oh yes, belated happy birthday to me. 30th birthday. Yeah, dilo 30 ba? 29. And speaking of birthday sa atong common friend. Yes. 70th birthday today. Patyon joke kanina. No, nagyan na namon joke ganina. Ko know you're 70. Ask me why. And siya why ko. Because you're brilliant. Imong mind is pang 70 years old na imong wisdom. Uy, mau ba? But, sama na yung pang retirement sa Chief Justice. Pang core. But hey, happy birthday, Attorney Ferdinand Gohelde. Happy birthday. Yes, 54th birthday today. Attorney Ferdinand Gohelde, the regional legal officer or counsel sa COMELEC. Oo. Manay COMELEC. lahang trabaho, no, relax na ni sila kay wala na election karong panahon na. Yes. Pero mo na siya. Speaking of election, kuan man attorney. Ay, ang atong chikahan ron, una atong chikahan karon kay nabasahan ako sa Freeman ba the other day, 2 days ago nga. Ningon si Governor Gwen Garcia nga mo donate ang Cebu Province og 20 million to Sinulog Foundation basta ibalik sa Cebu so City funny. Sports Center or Complex. She never liked the venue nga yes. ito, no, sa kanang SRP. Actually, ako po, I would agree with Gwen on this matter on in fairness, no. Dili yun inviting for me as someone not from Cebu. Mula sa taga-asa ko kalayo nga taga-Talisay ako. Pero for someone nga dili wala gani diri, dili siya naka-inviting nga prospect nga kanang mga Cebu City para mo tan-aw sa Mardi Gras. Even though kung nauna-on ba yan, doon na lang sa mua, di ba? Pero baktaso ni mo gikan sa endpoint sa kanang sa bani kaning kanang bridge, no, nga boundary sa Cebu City ug Talisay. Minimo mo na kay distansya nya init kaayo, wala kay kapasalungan unya. The only establishments there would be New Star o SM. It's not a lot of choice. And then katong mga kuan dito, katong mga shops, mga restaurants dito, ana. Oh yeah, ang mga shops sa El Corso, which actually for me it's not a lot of choice gyud kaysa aning naa diri sa syudad. And I think na ilaing consideration si Gov Gwen, no? Tungod kay because ang lugar. Ang mga mayor manggod kay kanang dili sila, wa sila jud nakauyon last year nga. Oh no, this year. Last January kay mo lagi naglapok lagi ang area unya katong mga nang reklamo ng uban pag rehearsal like ang Talisay kay daghan kay mga murag na injure unya murag stressful kaayo ang rehearsal there because sige pang gudog trabaho. But that's been an improvement since then. 1 year na baya pud ang nilabay, yes, no? And siguro last year makasabot ta kay first time unya aga double time issue of efficiency, foresight. Karon kay 1 year na manggod ang nakalabay, so kung ang gi-foresee nga venue is still the same, dapat na nay preparations. Dapat karon nagtrabaho na sila. Time, para nako ma-assuage siguro ko gamay ko si Gov Gwen kung itan-aw na ko karon dito December nya next month na okay na ang venue. Yes. Okay na ang akong sayawan. Like ikahuman sa New Year's
Eve celebration ba yung mga ato ka dito sa area maragong inspection kanya okay na Yes. nauga na ang asfalto ana last year murag sige pag asfalto sige pa og repair sa kanang agian sa mga dancers no and mo to daghang injuries not everybody was able to rehearse there. Karon, so with the 20 million nga gihatag karon? No, proposal pa man to ang murag ni visit magod ang Sinulog Foundation dito sa office ni Governor Gwen Garcia last week or more last Monday and then moto ni propose lagi si Governor Gwen Garcia nga we will donate 20 million on one condition nga ibalik ninyo diri sa Abiliana or sa Cebu City Sports Center ang sinulog kuan kanang murag sa tawag na showdown dito. So mao nga major sponsor ang province of Cebu sa sinulog basta ibalhin lang diri. So naa na income daan coming from the province of Cebu. So murag pa ko total amount of 20 million. Kuan kung unsay decision gyud kay ni announce sabi ang Cebu City na ngadto jud sa balik gihapon dito sa SRP ang sinulog ngadto gihapon. So we will wait and see. Yeah. Kaya wala pa mas Mayor Mike dito. I think ang planning is naana dito. Yes. Ang kanang giplanuhan is to ana sa SRP and would it be too late kung ibalhin na po na jud yung announcement nga sa SRP ra gud gihapon ang sinulog. And nakorelate to no sa kanang feedback coming from the hotel industry. Ang HRAC niingon nga it's still 20% ang booking sa ato ang mga hotels unlike sa una as of November November, December, puno-puno na ang booking, no? Kanang nag-anticipate na ang mga tao nga ang sinulog Mardi Gras so lugar po sila dayon, no? Kay nindot ra ari ra kas hotel, nignaog nimo na ana diha sa ubos sa ang sayaw-sayaw no kakita na kadayon or you don't have to get out of your hotel. Yes, nindot ra gyud to kay daghan magong hotel sa maagian ato sa Rota before katong diri jud sa center sa Cebu City like from downtown yung moabot dito sa Mango padung diri mo dulog na sagbalik ba. So, dili layo ang prospect nga bisag mo baktas ka gamay pero naara man diha sa Fuente. Nya aligre man pod. Party diba? Good siya, party good ang feeling nimo didto dinha sa area no. It's a street party. So let's wait and see kung once your final decision. Pero I think it's too late no sa kanang pagbalhin-balhin kung naa man ni inani nga panghuna-huna nga adto gihapon unya ang mga hotel siguro as of July, August, September inaana na ang feedback nga dili gihapon as vigorous ang kanang booking unlike sa previous nga mga years. It's something for the Sinulog Foundation to think about kay after all fundraising aside from the celebration of the Sinulog ato ang paghatag og tribute sa ato ang baby Jesus no ang Senior Santo Niño. Fundraising man pud gud ni ang sinulog, di ba? It's a way of raising money for the projects no sa Sinulog Foundation and kung dili siya ka-raise tungod kay layo no murag ipugos gyud ang venue going to SRP. It's something for the Sinulog Foundation executive director to think about siguro. Yes. Dako kayo siya nga business consideration. Abangan. Yes. And speaking of abangan, attorney, kaning ang atong ranking sa PISA, unsa na? Ay, yes, no? Program International Standard Assessment, unsa na siya? Wala, no? Ay, para na ako, no, kaulaw-ulaw, pero kung ako si DepEd Secretary Sara, our VP, siguro something to rethink no sa pamaagi. Di ba po ko hinuon mo attribute sa iyahara ha kay 1 year pa man pod siya nga DepEd Secretary. In fairness lang pod sa iyaha pero kung iyang padayonon og i-make worse pagyud no kung unsa ang previous nga mga practices nga nakapaubos sa ato ang ranking reading comprehension murag 5th from the last 75th of 80 ta. Science kay second from the last, no, 78th of 80, second or third from the last. Math is still second from the last, which is below par gid na nga performance considering ganahan makahata nga na ay progress and development sa ato ang nasod. You cannot have that with your people having reading comprehension, math and science problems no di makasulbad og mga kanang basic siguro nga problema sa math
dili maka and non-scientific no kung inaana nga lapi sa 80 ka nasod na amo sa pinakaiwit murag apikihon gyud na siya. Dili gud ta mo malipay ana nga result and something for DepEd to rethink no sa iyahang mga programa. Ngano ka ni Ray? Nata sa bottom 5. Kay Nata sa bottom 81 five. naman ni ka countries ang gi-evaluate. Oo. Pero kana ba kanang it says a lot no kanang ubos ka sa science meaning walay appreciation for science ang kuan ang ato ang education sector no para nakuha mao na siya kanang kung ang ato ang gauge of being scientific meaning kanang sa ato ang paghuna-una critical thinking mangguna kanang when you use science in the study of things no natural science or unsa man ni physics, chemistry o uban pa biology kung ubos taan na no and kuan maguna mga methods mangguna sa pagsabot sa mga butang-butang unya kung ubos taan na it says a lot kani yung reading no di pa kay bawo mo basa ang daghan og niingon nga naay mo abot na lang daghag mo abot na lang og senior high lisod gihapon mo basa paglisod gihapon kaning kuan ni siya kaning reading kay murag this is something to do with the katubitong mother tongue kay kanang nay mga bata like dito sa mua sa Camotes na ang English pero ang ilang pagkasuwat ang pag-spell kay Bisaya siya. Okay. And then there are those who attribute it nga tungod kay naman tayo point na di ba nga naatay subject nga mother tongue which is para na kuray sakto ra pud baya na kay naatay problema kay wala po tay appreciation kaayo sa to ang own language no nya it's cultural no kada bang how you love your own dili man na ma-manifest nga kanang magtungod ka maglisod ka og Binisaya straight pilitan ako produkto man ko ana no frankly maglisod ko og straight nga Bisaya kung imo kong pa straighton og Bisaya nagyo na isagol nga English it's because of the training pero ang problema siguro dili ana kanang ang pagdevelop sa culture of critical mindedness gani sa mga tao no and reading is just a manifestation of it sa man nagdi gyud kay bawo mo basa uy unya di kay bawo mo spell basic man gud na no kanang pinaka basic na para nako sa kanang how you comprehend things although dili ba ako kuti pod og mga spelling ang importante nako kay nagkasinabot ta pero even that kung problemado ang reading comprehension and the way we communicate dako kayo tag og problema gyud para nako. I'm not sure kung napaba ng subject nga mother tongue sa mga elementary no pero Karon. For me man gud unnecessary na tong mother tongue subject because sa atong balay sa atong palibot. Istorya. Mother tongue naman atong gigamit, no? So, might as well, inikabot ito sa school, mag-learn sa dito another language. Like English, we should master English because mingon sila, mayroong lagi nga, hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating di sa paruruhan. Higit pa sa malansang isda. Hindi marunong sa sariling salita. We have to face it na English man gyud is the universal language. So, kung dili gyud ta makamao-ana, ako di gigi ko perfect og English no so mass com graduate ko and all that so kinahanglan gyud na siya trabaho unon gyud na siya because mabihind maguta kung dili gyud ta maka-communicate well sa international kuana because English is a universal language like wala man inig-interview natin pangalba natong trabaho dili man Binisaya baya we've been studying English no ever since ako di man ko product pod anang subject nga mother tongue kay bag-ura na siya pero I think it's really a product man gyud sa kanang for us to appreciate our own language no ang structure kana makasabot ta sa kanang structures ato ang inistoryahan pero kanang siguro ang essence pa ato kay ang measurement or ang ilahang gihimong basihanan kay Japan for example although they are going to the direction nga maayo sila mo in English no pero kanang wala man sila kaabot sa level of technology and development nila by making English as a requisite kay sa ilaha man pinulungan nila gisabot ang ilahang science ang ilahang math ug ang ilahang technology mao nang mas paspas ang comprehension aman po yung mga study ana ray dili gani two layers ang imong pagsabot sa butang sabto nimo sa in English kahuman imo pang i-translate
into your own dialect para mas makasabot ka. Duha ka layer, so mas hinay gyud ang level of development. So I don't think ma-attribute nato sa kaning tungod pag-introduce nato sa mother tongue nga subject ngadto sa mga bata, although surprisingly daghang mga bata nga galisod sa mother tongue. Apilaan na ako ang mga anak, no, kanang it's ironic and actually makauulaw siya nga yeah, we speak it in the house kanang we kana sa to ang mga kadua, pero maglisod gihapon na to ang mga anak. So it's really not the training on the mother tongue, pero giunsa na to train in terms of system and method sa pagsabot sa mga butang-butang, and it deals a lot, no, dako kayo og factor ana ang giunsa nimo pag-develop og critical mindedness kana ganing mo-guide ka sa imong mga estudyante nga makasabot gani sila sa mga butang-butang without kanang doing it through rote memory, kay nabi at tendency no nga ihansak lang nato sa mga bata, ipa-memorize lang nato, and kung maayo sila mo memorize o mutubag sa ganahan nato nga tubag, bright na ni nga bata. And I don't think that's the gauge, no? Pero nagpitipad siya. Oh, ano? Memorize daan og answer, which is a no-no for me. Pero another factor nga gikuan sa DepEd attorney was because of the pandemic. Because manggod, gubot jud to atong sistema, educational system for 2 years. Ang pandemic kay katong nag-module, ang uban kay diin taon maka-access sa internet, kay nag-online classes ra, kay dili pa pwede mo gawas-gawas sa mga kuan. So there were a lot of kuan sa difficulties during the pandemic. So most likely maglisod na magay kaana ka ng face to face jud mo nga nagklase ba, no, physical jud inyong presence din ha sa classroom. Lisod magay usahay i-explain how much more kung katong for 2 years nga walay klaro ato education system. Usa sa na silang factors kung kita-aw na because of the pandemic also. Moingon ko nga na masangil ra mo. Kita man tanan, the pandemic was a worldwide phenomenon and it originated in China, no. Really, I'm not being racist pero dito man gyud nagikan. Ang number 1 ang China in terms sa resulta sa PISA, no, sila ang number 1 o basta naa sila sa top 5 despite the fact nga naa sa ilahang epicenter sa pandemic, and a lot of other countries, no, kung mauna kita man tanan kinsa sa katong mga nasod sa 80 ka nasod ang wala naka-experience sa pandemic, kita man tanan. So rason na lang gyud pud na ray, or is it like saying sayop ato ang response in terms sa education pagpanahon sa pandemic, sayop gyud tong modular kay tinuod dili naman gyud ang mga estudyante ang mo answer, no, ang mga ginikanan kusus kung naay mga daghang ipang first honor ato dili gyud in town ang ginikanan, no, and online, no, bati gyud ato ang mga facilities online, mabitaw nang dili na ipugos ang online, although for some private schools gipadayon. I don't think kana no, yeah, pwede because kung mayon kag China, their technology is modern, they're advanced. So kita katong pandemic ang problema gyud nato ato signal. The signal. So the other countries might be parihatag situation nga lockdown and also online ang klase, but advancement nilang technology, paspas nilang internet, so mas sayon, mas comfortable ang pagtudlo sa mga maestra ng pag-learn sa bata, no? Ato akay pangitaonon katong mga picture nga nangatkat din tas ato pa mga maestra, that's also a factor. Oo. So dili lagi, I don't think it's a pandemic. The pandemic is a given for everyone. No, kaya sa pandemic, matter man itong technology. No, so it's the situation of each country. So unsay naa nato nga wala sa uban nga nung nangiwit ta. So it's our poverty. It's our kanang kalisod, no, nga kanang even sa gipanghambog. Pero ay pag election pinakapaspas ang ato ang internet sa tibuok kalibutan, ha, paspas kay ang gawas ato ang result humanagong counting sa tibuok lugar wa pamahuman ang mga local, but anyway side rato para na ko reno kuha lang gyud na siya kanang probably ayaw pasanginli ang pandemic kay parehas man tatanan, we suffer the same. Siguro ang response nato at the time sa pandemic kanang giunsa nato og ratar ug unsa ato ang mga programa panahon sa pandemic to deal with it. We had one of the worst
response no all over the world sa kaning pandemic. We were very harsh, no, grabe, mugawas lang ka, makatikang lang ka gawas sa imong balay, madakpa na ka kanang without even considering ba kanang a lot of things. And grabe ang pag kanang training na tong hadlok-hadlokon lang ganito para mo-follow that's another point. Pero ang katod yung pag-pandemic ba, grabe man gyud siya na burden sa mga estudyante. So that could be a factor, good, no? Ingon sad sila, but another thing is our response during the pandemic. Kita tanan, we were in a pandemic. So kung moingon ka nga kung dili ra ang Pilipinas ang nagpandemic, no, because the other countries nagi are high tech, but kung atong balikan ang pandemic for 2 years, grabe man taon to atong kalisod sa mga kuan kanang mga estudyante kay first and foremost, ang mga dili tanan na ay kanang gadget para maka-access sila online. So, ang mga maestra sad is grabe sang kinuanay o kuan. So, it was very stressful. It was very burdensome for the teachers kay maghimo pa itong mga module and ipanghatod pa dito sa mga balay, musaka pag mga bukid. So, grabe gyud atong suffering, but parihatag situation. But ang other countries is nindot ba silang technology. That's for one. It's easy for them to access online kanang kuan. So, and then dato sila, so na sila yung mga ways and means kung nagmodular sila, ihatod dito sa mga eskwela, outod sila mga balay. So that could be a factor also. But tingon sa lang DepEd na there is really a need nga i-overhaul ang system because mga 5 years kuno ta nga behind compared to other countries. 5 years ra ka ha? Dili ni 5 years kung kuan second top bottom 5 ka is not only 5 years siguro, no? And karon I think it has got a lot to do with how we train our students, no? Kung mubalik ko orientation man gud nako, no, kanang we are making our pupils and our students into ganing very good machines for factories nga nanginahanglan og trabaho. Kanang you obey first, kanang ayaw mo pag union, no, kanang ayaw mo pagbuhat og mga butang nga makasilo sa to ang mga foreign investors. So kinahanglan lang follow, and I think it's that kind of training, kanang orientation, ma-pandemic man or wala, which will always lead us to the bottom sa kung unsa man na nga measurements sa intelligence, science, reading and math proficiency, kanang examination. Kung inaana kanunay atong orientation nga we are just training our kanang people how to become very good workers, not critical minded, mao gihapon ni ang resulta ray, no? So mao na moingon ko generally, it's not really sa kanang pandemic. Mao ang situation nato. We had one of the worst responses during the pandemic, pero it's really the orientation of our educational system gihapon. Mobalik gyud gihapon ko ana. Speaking of critical thinking, remind lang ko na mga na-istorya nga mga Mr. and Miss PICPA kaning sa accountancy na organization or mga accountants ba in the Philippines. Ang kaya nakadaog back to back Philippines, Cebu gyud, mga Cebuanos from Cebu ang Mr. and Miss PICPA 2023. Iniumbol sila nga kung lisod ang accountancy because I don't like numbers. Good mo nagmaskom ko siya. Actually, sayon raman ang accountancy because it's all about critical thinking. Yes. You have to understand lang kung ang mga system kuno ba anong ingon ani siya. It's really using your mind because simple ram kuno mathematics accountancy. Actually, accountancy and mathematics are kanang very very precise. Kung masayop na jud ka. Kanang dili na gyud nimo ma-justify na may sa ubang subjects man gud kaya na nimo ilusot-lusot ang tubag, pero in tigbaso, no? Kaya tigbaso pero accountancy. Yes, pero kaning mga accountancy, kaning ang answers are very very precise. Mga physics, mga chemistry, naagi numero, di man gud kaya i-justify nimo by just kanang palusot-lusot lang nga tubag, no? Kung unsay tubag nga numero, mao gyud na siya. And that's where you kanang sa imong pagkakuti. And yes, it's critical mindedness ang pagsabot sa numero. Ako I hated math before ko ningsud og business ad, no? Di ko ganahan ay ningsud kog business ad thinking kuan siya. May man ko mo istorya lang, no? Thinking in ano siya. Pero pagsud nako it's all numbers, but
But then diha ko naka-appreciate sa kanang pulitan production. Namin may subject on production management, no, and the most efficient way sa production vis-a-vis the cost, the location, maka-appreciate naman ko sa number. And then naatay laing subject statistics kana ganing ma-relate na mo, why study these numbers, no, why study statistics. And although di kay ko ganan sa akong ma-stress sa una, ma'am, may your soul rest in peace, but kanang on my own tungod kay napugos ka to understand the numbers kanang and mo appreciate na ka sa figures nga naani mo kanang mutan-aw na lang gani ka nga mao ni siya ang significance. I think it's the same with and I think mao gyud na is the same with accountancy, no, kanang maka-appreciate ka numbers, kwarta, profit, asa magikan mao nang actually ako pud ron inana pud ko magtan-aw kog numero kanang it's always nga unsay significance ani nga numero, and you tend to think of seeing numbers that way kung naa ka diha. And siguro natay problema sa ato ang math kung mauna ang ato mga estudyante dili ka appreciate o kanang unsay significance sa numero nga naa sa imong atubangan. Mao man ako iasa ako ang mga anak karon, no. XY anang accountancy. Dili siya XY actually, klaro nga kuan. Computation good ka. Kanang profit, return of investment. Kung imo nang i-algebra kanang imong ROI, imong return kanang pilay imong kita sa kaning nga klase nimo nga investment, pwede na imong X. No, pero nana siya pangalan when you go to accountancy. That's why kanang it's always a challenge and maka-appreciate gyud kog mga mathematics nga teacher. And I think ang number one karon sa LET from UP is also a mathematics ko anyan. I'm seeing a lot of good things said about her, how she facilitates the understanding of math. UP Cebu siya, no? Yes, she's from UP Cebu. Kanang I always ask my kids, no, kanang kumusta imuhang math teacher, no, and every time they say they are enjoying the math, although difficult, but they can see and appreciate that the numbers that are being taught them. Malipay lang po ko kay dapat math should be taught that way, and I don't think it is taught that way in the whole school system nato. Na mga excellent nga mga teachers that are teaching these numbers to the kids in the most kanang significant way nga mas masabtan nila, and inana siguro ang kulang sa ato how we are teaching things to our kids nga di sila enjoy kana lang compliance lang gani. Ako I think I'm one of those nga na-enjoy man gud sa akong pag-eskwela ray, so medyo achiever. Dili sakit sa akong buot nga mo study kay nalingaw ko sa ko ang pagtuon. Inana gyud unta na ang learning, no, kanang how you appreciate ba your kanang what you have during your academic years. Yes, okay, yeah. And hello to Mr. Pikpa 2023, Matthew Latonio, and Miss Pikpa 2023, Rayo Vistel. Kaingon sila attorney na, and also si Ma'am Sugar Montejo, Board of Directors siya sa PICPA National, unya teacher siya sa USC Accountancy. Simple or magiging subtraction and addition. Oo. But ang challenge sa accounting kay balance man good na what you take from one item, it should go somewhere else. Okay. Kanang naagid ay padulngan, di gyud na mahitabo nga nay ma-missing, kung na-missing na nasayop ka. Oo. So muna ang goal magod sa PICPA now is mo lagi kanang in there ang accountancy kay gamay na lang jud ang mag-accountancy in college because of the math. But ingon sila ang Mr. and Miss PICPA na it's beyond numbers, and also dili nagyukuno kwenta ang trabaho ni graduate because sila is ang usa is working with a US based company, and then ang usa is basta nindot ilang trabaho siya because it involves critical thinking. Kana sila ray nalingaw gid sila silang gibuhat, and we really appreciate sa katong mga nakasabot sa ilahang gibuhat gani. Dili gyud sakit sa imong buot, although stressful nimo kay kapoy physically ana, pero nakasabot ka sa imong gibuhat, actually it's like game, mura na siya play, no, so, and accounting, it's a lot of analysis. You check out accountancy kay graduation naman, no, nag-graduate karon, so yeah, you check out accountancy because accordingly it's a very interesting course gudi ay. Okay. Para sa mga
nga naliniado ang dapita. Mga critical thinkers. Oo. So, mabarayon ta after this break. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Highly. Okay, nimbalik na po ta sa ato ang discussion. Kami ni Ryan nagpadayon gid. Wala human ang discussion sa accountancy. It's because it's all about appreciation of whatever it is you're doing. Si Ryan, ningon siya nga katuno, very enthusiastic si Mr. and Miss Pikpa 2023 sa ilang iba. Because I think they understand. Ha, nagpadayon gapon ta. Pero sa atong topic. No, because ang ato akong kuan sa this month, i-consider sa na neto, no, na unsaon nga mahimong interesting ang subjects. But nakita mi ang mga maestro bitaw online na magkanta-kanta ang mga lyrics sa kanta ba pang-usbon nila kay mga subjects na nila ibang tudlo. Nindot sa to sila. But anyway, for appreciation and sometimes when you sing, imong ising kung nag-memorize ka aray unya imong idala og kanta-kanta mas dali i-memorize. It's easy to memorize so, one of the tricks in memorizing, no, ikanta-kanta na nimo mas less stressful kaya mo kanta-kanta. Pero anyway, ang topics. Local na taray siguro, no, kay muraog ako nawala ko for siguro mga 7 mga usa ka semana kay nabisita attend ta og kato international conference mga pro bono legal service providers mga nagkalain-lain nga abogado tibuok kalibutan nakita diri sa waterfront para maisgot ug unsa na to para mahimong nindot ato ang service pro bono. 3 days unya dayon diri tas Bohol for a partners meeting sa mo ang partner pod nga Third is Home regarding our projects. So nawala ko ray og nganong tana jud nimo unsa day issue karon. Mao na. Usa lagi sa mga issue nga over the week nga gidiscuss og maayo was sa council pag session kay naay proposal lagi nga mangayo og 10 million si Mayor Mike Rama kay himuong bulletproof ang iyang sakyanan. Accordingly kay nay mga threats, no? And dugay nagyukuno nga naghandom si Mayor Mike Rama na nga himuong bulletproof ang iyang sakyanan, and then ang kuan is dili yun na iyaha personal, and then ang pag-propose dito is magamit pa man sana siya sa next mayor sad because it would be the property of the city government. But ang Obama Council ingon nga, oy, mahal ra kayo na. Mahal ra mo kayo na. Ano mag-bulletproof man ka na naman ay mga limited raman day no nga officials ang kuan president, vice president. Nga na bulletproof. Maka-bulletproof ka. Alam mo mag-bulletproof, but din ingon sa nasa kuan dito sa council na kung highly urbanized city mo, allowed mo na mag-bulletproof ang inyong local chief executive. But then, murag dili man jud siya ma-approve, attorney. Tungod kay sa council because it's expensive. Pero actually, I'd like to go back to the question.
regardless kung kinsa ang mayor ha, kanang does that office deserve to have or kanang necessary bang usa ka bulletproof nga sakyanan? So it will apply probably sa entire na sa nagkalain-lain nga mga LCEs, local chief executives other than mayor. Kaya ko ganan mahimong personal no ang kaning question regarding sa necessity para sa usa ka mayor nga or kang Governor Gwen no nga mo request ya kinahanglan bulletproof vis-a-vis siguro sa kanang kind of service nga gikinahanglan sa ato ang katawhan. Kay for me kung himuon na mo siyang requirement try kanang ang isolation in ana bagyud unsay history o unsay history sa ato ang panggobyerno karon nga kanang gikinahanglan sa kana nga posisyon nga bulletproof yun kay mahal ba ya no kanang it's expensive nya dili tanang local government units maka-afford no kung himuon nimong uniform kay mahimo man siyang special treatment right kung si Mayor Mike lang sa tanang local chief executives ang hatagan sa iyahang kanang gobyerno sa iyahang kanang jurisdiction ug usa ka bulletproof nga sakyanan no ang uban di ay no nya moingon dayon uban nga kanang dili man mo inana unsa di ayron ang kuan dili man inana ang threat niya is the threat only as to Mayor Mike or kanunay gyud na nga threat sa tanang local chief executive? Ako okay raman nga himuong bulletproof ang sakyanan sa city mayor, Cebu City Mayor, because magamit palagi in the future, but now is not the right time nga mag-spend ta ana kung dili gyud in ana ka bugat or ka risgo ang threat or kadako ang threat nga nadawat ba nga moy basis ana nga kanang himuong bulletproof ang sakyanan sa mayor because nahulga no. So kung dili gyud in ana ka seryoso ang hulga, now is not the time for that because few episodes ago naghisgot kita ato ang ilang target is 100 billion and then the question 100 billion ang dapat makulitan then the question ang kuan ang city council na sad nga pila may inyong nakita gani this year unsa man inyong mga campaign para makuan tong mga delinquent na mga kuan mga taxpayers no. So obviously wala kwarta ang Cebu City. Wala siya. So dili ka afford. Yes. So mahimo siyang unnecessary burden. Ako by virtue of the position siguro Ray, considering sa kanang kuan nato no, kanang akong ibalik dili ra ni kang Mayor Mike nga in general do local chief executives like the mayor or the governor no kanang gikinahanglan og ingon ana nga privilege. For me I think sakto raman kay violent kayo ato ang politics and then it may be necessary for you kay dili tanan nakaangay sa imong decision usahay dili actually nimo decision pero i-attribute sa imuha or you are just very very strong-willed like our governor no. I appreciate actually her for that although I don't agree sa tanan niyang mga declarations. Naagay mga di gyud kahibugnan like siguro si Governor Digamo po dito sa kuano sa Negros no ingon ana gani you don't know where the threat comes from and I think Mayor Mike gimo niyang rason when he said nga gikinahanglan niya kay naay threat sa iyahang kinabuhi. So it's not uncommon sa ato ang mga local chief executives nga manginahanglan kinahanglan proteksyonan pod tungod sa nature sa iyang serbisyo. So ako wala kayo koy problema kung mo request si Mayor Mike ang sunod or any local chief executive siguro ang question na lang diha is maka-afford ba no, kaya ba sa imuhang anang jurisdiction nga mohatag nimo na vis-a-vis sa ubang priorities nga gikinahanglan sa imuhang lugar. O murag dili sa to lig-on pagka-present sa council ang katong proposal ba to have a bulletproof vehicle for the mayor kamurag wala mo gud gi-present dito how serious is the threat. Murag certification from kuan ba from or confirmation from the PNP nga there's really a threat. So it's really serious and we threat. Have to give this to the mayor, to the sitting mayor. Dili lang siya subjective nga panguna-una ni Mayor Mike nga feeling niya tungod sa daghan og critics, feeling dayon niya nga hulga. Naay hulga or
pwede sa naalang joy tigaw og utok liha nga brave enough nga mo threaten sa mayor sa Cebu City, pero not really that serious. So we are not aware kung ingon ana bagid ka serious ang threat nga to sa kinabuhi, no? Okay. Dili lang, not any other kind of threat, pero threat sa kinabuhi. And wa pa man tay history siguro diri sa Cebu. Doon na ba tay history sa Cebu nga ang Cebu City nga giambush ang ato ang mayor. Wala pa man hinuon, despite sa kahited sa to ang politics diri, wala pa man puno tay na experience nga ingon ana nga klase nga threat. Yes, so muna siya, and then makainom sa akong pagka-police reporter sa mo anak gyud akong mga amigong pulisyo, mga intel, mga officer, mga kanang serious nga threat dili na magpahibaw. Actually, I agree. Kanang magsigig panghadlok kanang kiyaw-kiyaw kayo, gihadlok ra ka ana really serious. For you to change, no, pero dili na naka-serious kay ang tinuod kung giamo kung sure gyud ka nagkuot. Patay gyud ka. So mo na nga nangita ko asa man ay confirmation or certificate from the PNP nga it's really serious. There's really a serious threat against the mayor. Unless garantag ka, mohirit jud ko bitaw kay kanirad taging manggod mo ra siya o go signal for all the rest. Kung girantag ka, mura okay na kapat yun kay kani okay na komunista manggod na. So whoever wants to kill this person is a free for all kay kuani siya komunista ni. Speaking of red tagging, congratulations ni ni Jigger Virola because he passed the bar exam. Yes, congrats Jigger. Actually, it's quite a kuano kan emotional pud nga kuan sa kuan nang wakay koy kuan in public siguro, but I helped Jigger manggod secure his clearance sa RTC. Jigger is actually a client long way back, no, katong natong mga siguro one of the cases nga gipang-mention sa katong iyahang past. Nakatabang ta ni Jigger para ma-acquit kay mga baseless man pud gyud nga mga accusations, no, kana bang tira pasangil nga kuan murag mo po nahitabo sa pagkakaron, although naanay lawyer si Jigger, so I will not talk about the merits. I have my personal opinion regarding sa kanang iyang nahimutangan karon, pero personally manggod nakatabang manggod ko ni Jigger nga makasecure sa iyahang clearance sa RTC Toledo City para makatake siya sa bar. So I'm so happy for him nga nakapasar gyud siya. Nya moingon jud ko good luck Jigger, no. I hope nga makakuan ka ani, makalingkawas ra gihapon ka ani nga pagsuway. And Jigger is very religious, no. I really cannot imagine him doing the things nga gi-allege sa iyaha. I kanang di jud ko pud moto bitaw. but it's already there, no. So ato na lang yung kuanon, but we're very happy for Jigger. It's very interesting, no? It's very interesting that banner ba siya, daghan kay views ang mga videos katong gi-interview siya. Mura kuan man gud siya, mura siya top notcher gino. Di kay kuan man gud colorful actually kayo na og kinabuhi ni Jigger. I know Jigger from a long way back. College pa mi ni Jigger, dungan mi og apply for today's Carolinian nga editorial as member of the editorial board. Atong higayunan, no, and luckily I passed unya kanang maka-appreciate ba jud ko ni Jigger nga kanang ang uban man gud mo discriminate sa iyaha because of the way si Jigger mo tan bugoy kaayo si Jigger tan-awon. You can attribute a lot of things tungod of the way he looked and the way he talked. Pero there's a lot na going on sa iyang huna-huna, no, which you can appreciate sa iyaha gyud. In fairness gyud sa iyaha, Jigger is a good person. So, let's wait and see. But congratulations, Jigs. And then, na yung mga reactions attorney sa katong kuan? Oh yeah, tanaw na to ha. Sa atong pangutana. Kung angayan ba nga mag-bulletproof ang ato ang mayor. Sa imuha na sa dakben sa Sugbo. Dire sa Dakbayan. Awag ako to attorney kay wala na ko'y data. Na-expire na akong data so di na ako maka-access sa akong account. Doon na tayo isa ka-comment. Gika ni Belinda Baid ato ang regular. Mahal na kaayo ko, no. Ang ipangayo nga bulletproof nga sakyanan nga, no, mag-bulletproof man ko, no, nga wa man kay gikaaway. Actually, mo na man pod. Wa kay kontra. Medyo naapod siguro. Kanang gipangayo nga bulletproof nga mahalon, iya pa nang ipalit og bugas ihatag sa mga pobre, sakto pod. Dako na kaayo og tabang labi na daghan tawo nga naglisod og di na kinahanglan mag bulletproof kay syempre
kung pinangga siya sa mga sugbuan nun, ang mga tao mismo maoy mahimong bulletproof ni Mayor. Diboto man po siya ni Senior Santo Niño. So, ang Senior Santo Niño maoy mismo manalipod niya. Actually, I appreciate na kung tinuod bitaw gipangga siya sa mga tao, feel niya ang love. No need for him to request for a bulletproof nga vehicle. Yeah. Actually, it's a good point po. Nakadungog kong attorney Rafael Banyo few days ago, gidiscuss niya ingat sa attorney Rafael ang ending sayang kuan kayon siya, Mayor, imuha na lang personal money ang gamita kay murag dili man kuan ang council. Actually, no, pero mura si Mayor magud, I know him nga kanang he's been in politics for quite some time, or diha na gyud ang kinabuhi. Kung maka-afford siya og bulletproof nga vehicle, actually questionable na, no? So pwede na siya i-lifestyle check. So I don't think he will buy. I'm using his own money, murag opo ni react sa imong haray. Na isa ba ning kuan ra siya. Asa to naman tin. Diri di daghang reaction sa other question. Sa other question, yes, kay natay laing question karon kay medyo mingaw di ay mingaw di ay. Actually, ako po isolated ba ako, no, kanang kumaten ko convention, conference, ako partners activities. Facebook ra na ako ang kuha niya. Kung walay feeds akong Facebook, meaning di ko kaibaw what's going on. So what's going on? Ang pangutana sa mga tao, aduna pa ba'y presidente? Kaya nga na di ay. Mura mo guni katong after the linog sa dito sa Mindanao. People were looking for the presence of the president. Muragwa man siya dito. But then ang igawas nga istorya karon is na COVID man reportedly ang presidente. That's what I heard. Murag maunay actually, wako kay bawo nga namingaw siya. I heard nga na COVID ang president. So seryoso siguro, right? Di ba? Kay nganong ang COVID mangug karon very very mild, and if kuan ka vaccinated ka, mas gamay ang epekto sa imong physically, no, murag after 2-3 days o wala dili ka man knockout. And karon ako ka-realize noticeable bitaw ang kanang absence ato ang presidente, asa day siya. Yes, but mo na ang nigawas na storya is na COVID ang presidente, but then naman sa gumiingon nga even, 1 week na ha, even before that murag wala namang good reportedly klaro ilahan ni ha sa mga netizens. Dili na ako personally ha kay nagkara ba kay fans mga bulletproof mga bulletproof sa presidente, ano, sa mga netizens ni ha na even before that karon mga panahon na even before siya na reportedly na COVID siya, mura na magyugwalay presidente nga ni exist because mura nagkasalimuang naman jud ang Pilipinas kay mahal ang presyo sa bugas, mahal ang mga kuan, there's crisis and all that nga. Mo lagi the question will always go back to where is the president? Do we still have a president? Okay. Ako I'd like to think, no, laid back lang siya. Butan kay ko karon bitaw maghuko ka feel niya. Kanang usahay mag-joke ko ni Ryan nga may gibuhat atong presidente. So wa putay sawayon kay wa mo gud siya gibuhat. So mao na imuhang sawayon ang iyahang the fact nga wala siya gibuhat when people expect him to be there. Pero siguro ray wala na lang siya, naka-decide na lang siya nga dili na lang siya mag-public, no. Pero wala man gid pud. Mukalit lang siya. Basin sa kanang because ang president magod ang chief executive kay imo ra biya gyud ang ipang assign, di ba? Kanang may mong mga alter ego ba nimo ba na o sige naikuan didto kinahanglan didto sa Mindanao o padadi didto kuan. Basta he is directing everything behind the scenes. Okay. In fairness. Basin ko ana pag klingi ra pud kaayo ta oy kana mangita gyud tas presidente ba nya basin gyud sige ra siya pamerma diha, no. Pero giving instructions. Naanad lagi ta nga kung doon na siya significant nga gibuhat, i-announce man gyud pud sa Malacañang, no, kan something that we will like. They will not miss, no, telling us what's happening. So ang imo pong conclusion karon kay wa man there is nothing that came out interesting. Wa sad siguro siya gibuhat nga interesting. Wa siya gibuhat nga anything significant, wala siya gibuhat anything that affects us. So he is becoming irrelevant. O mo na diyan gipangita naman siya, so galaw-galaw naman siya. Gipangita naman ba? I think ang Malacañang amo lagi ang president lagi is na COVID yun siya.
So kuan pero wala explanation karon ang Malacañang nganong medyo mingaw. Wala man gani siguro kung COVID and serious lamang gud tay provision no sa to ang constitution sa to ang balaod nga if the president is seriously sick no kanang it should become a matter of kanang kuan man policy nga i-disclose so that decision making will follow kung kinsa ang musunod kung unsay sunod nga pangbuhaton pasig dili po dinana ka serious on Ray kanang otherwise he will be karon ra ba uso-uso ang hisgutanan sa impeachment ni kinsa-kinsa no basin og mahimo na noong problema sa kanang iyang kanang mahimo na makakitag bikil kung kinsa may iyang kontra nganong dili siya mo disclose sa iyang state of health when the whole nation should know na unsa na siya, kumusta na siya, and kung tinuod nga na COVID, unsa ang status sa pagkakaroon nga no bitang pertig yung mingawa. Basin pag nagparty-party siya, unya walang kanang hilom lang jud kay masuko man taog magparty ato ang presidente as if dili na siya wala siya katungod nga malipay. Kay Ryan masuko. Ano biya gyud mag-party every now and then. Pero kung kanunayo na pod, magdi na pod mayo. The fact na nag-trending ang pangutana na doon na pa ba tayo presidente, something is really wrong. And the people are feeling it. No, ang mga tao mangita mangyud na and ganahan lagi tag visibility. Kita ko sa akong kuan kay. Yeah, react. Yes. react akong amega nga si Alma Mondego. Basaha ang imuhang mga reaction kay mo nalingaw ang imuhang mga okay, daraong. Ingon si Moy Bonita, dili nako ma-feel gyud. Even ang kamara, puro lang grandstanding. Walay focus sa poverty mitigation. Ang presidente, murag imong estudyante nga mo, eskwela lang para mamayabas. He is not taking the country seriously. Mahal na kaayo ang bugas o tanan palaliton and he never cares. Ingon si Dalia Heruna Cadiz, murag naa, murag wa. May klaro. Listen di-explain. Listen di-explain. Murag naa, murag wa ko no. Ingon si Zaraga Myla, true. Saan kaya? So, gipangita lagi si Mr. President kung asa si Mr. President. So okay. So muna siya ang mga reactions lagi. People are wondering where is the president or what's going on with the president. Mao na nakadungog ra actually ko nga kanang naay COVID katong dito ko sa Bohol no nya ko ang mga friends kuan man mo ang meeting no partners meeting we are a kanang murag partnerships of kanang NGOs nga naay uban kaning naa sa Mindanao naapoy naa sa Luzon no kanang Philippine Alliance against child trafficking no usa na sa mga partner na sila Luzon based unya natay diri gikan sa Iloilo naputay gikan diri sa Cebu nya dito mi sa Bohol partners po nato sa Bohol nya mao lagi ang hulungi mao na COVID daw ang president so when we discuss nga na COVID pero di man na seryoso di naman kahadlukan gud ang COVID karon so it should not be a reason for him nga mawala siya. Pwede man po siya nga mag-online. That chika is not official. Kamara ko kabasa ana nga balita gyud siya ba? Balita gyud na president is na COVID. Kay balita biya jud na kung masakit ang president. Gani. Because it's mo katay mong gini na ba ano na siya sa constitution na dapat ipahibaw gyud na kung masakit ang presidente kung seryoso ba gyud or maka-govern pa ba gyud siya sa country unya. Or mo kabasa og balita gyud kada adlaw biya ko mo check og mga website mga news website. So mo kabasa og balita nga mo na nitabo sa presidente wala gyud siya official. So actually people are speculating. Reportedly because kato inyo discussion dito. Reportedly resado. Di ka official source. Dili to part sa agenda. Kanang mga side stories lang. Pangaon. Mabitaw asa ang president. Pero tungod kay people are speculating, it should be incumbent na siguro sa Malacañang musulti. Kumusta na daya to ang presidente or at least man lang show us some signs that he is still there and he's making significant
significant decisions and he is doing something for the good of the country. Kay dili gyud bitaw feel our president is kanang ma-highlight lang siya kung naa siya party-party nga panghimuon, no? Kay murag maoy iyahang kinabuhi, I think, no? And it's something siguro para nato, no, kanang we don't like it that way kay nanginahanglan ta og hardworking president as of this moment nga grabe ga crisis gyud ta karon. Tagpila na bugas rice. We were talking about 66, 65, no? Ganador. We were talking about kung ano good healthy living kay kanang alternative nga food nato, no? So katong kamote. Sa bowl man daay kinaa sila lain-lain nga klase nga rice, na sila pink rice, gawa sa black rice, gawa sa brown rice, red rice, black rice, no? Anong pink rice? Unsa man siya? Organic rice gapon na. Yes, it's still organic. It's still one of the healthy alternatives daw na naa sa Bohol kay magikan man ta og Bohol. Unya mahal man gud ni sila, no, as an alternative niya. Ako mo ingon jud ko nga, well, kung dili ta ka-afford na mga ingon ana, balik lang ta sa kanang ato ang ordinaryo nga rice, unya tagpila na day rice ron. Mao to ni balik mi sa topic nga tagpila na day mahal man gihapon ang ordinary nga rice. Ang ganador is still 65, 66 na naman gani, almost 70 nga presyo. Unya kaning staple mo na kanang the president, no, kaning presidente nato karon si President Bongbong once actually himself stated nga basta issue sa bugas dako gyud na nga problema, no. That's why he made it is a campaign call niya pagpanahon sa eleksyon sa miaging tuig nga himuon niyang 20 pesos ang presyo sa bugas. Nangita na ang mga tao karon asa naman ang 20 Natinood pesos. Man. 1/4. Uy, buti pa sabot mahimo 80 pesos, no. That's really kanang dako kayo na, no, nga kanang problema kung moabot og 80 pesos ang presyo sa bugas for ordinary workers. Nga pila ra ni increase sa sweldo karong tuiga, na increase na gamay, di ba? Nag-increase na gamay. Kung dili enough ang imuhang increase sa sweldo sa kapaspas musaka sa presyo sa bugas, I think unrest kanang naagi kung ano kanang unrest, to sa Bisaya sa unrest, right? Kanang murag medyo kaguliyang murag. Oh, pero kana bang murag tinaguan pa, murag napa something from inside nga murag maghuwat ka og grabe nga kagubot kung dili ni masulbad. And yes, where is the president? Yes, so mo na siya niya. December na bayro na third niya mga tao in town, mga workers nag-anticipate ng 13th month na. Matagal ba kami bonus and all that. So yes, simply ang Malacanang should just simply answer the question, do na po ba presidente? Yes, na siya diri, nanilhig. Na siya diri sa Malacanang, nanilhig or nagluto siyan. You just have to answer that. But anyway, cooking something. Cooking something for the good of the country and the Filipinos in general. Wala tayong panahon, but before we go, ito pasalamatan ng Koy, ang PAL, sa Archbishop si Palma, si Nanay Diana Limchua, si Tatay Dodong Limchua, si Dave, si Inday, si Nilo, si Brian, si Ferdy nga na sa Thailand. Hi Ferdy. Dali mi og haplas kay dili na uso ang perfume rong panahon na para sa mga aning idara. Si Jenny and si Joanne. Yeah, hey, grabe ka tong discussion, attorney. Marag mayus mayor micro man unsa naman itaw ni Sairi. Uy, marag wala I'm being very nice by throwing the question, do local chief executives really need? So, dili lang siya. Umingon ang Malacanang, hoy, monitoran ninyong Sairi kay. Grabe naman ka ng Sairi, isog naman ka na rong Sairi, Ron, monitoran na, ipamonitor ko na sa Malacanang. Anyway, magdurog tagbalik or magkita tagbalik sunod sa Badupuhon, din lang sa iyong paborito wa kasaw, matag panihapon. Sairi!